Tayo dumako sa ating Lord's Supper, tayo muli magbulay-bulay ng kanyang salita na may kinalaman din sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. At sa pagkakataong ito, nais ko pong hilingin na buksan ninyo ang mga banal na kasulatan sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talata 18 hanggang 31. 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 31. First Corinthians chapter 1, verses 18 to 21. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na iniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking biguin. Nasaan ang mga taong marurunong? Nasaan ang iskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo sa panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan ito, ay tinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging sa mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, makaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang mga makapangyarihan, hindi marami ang isisilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at pinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang magmalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Ngayong hapon ay kung pamagatan ng ating pag-aaral, The Success in Weakness. Ang tagumpay sa kahinaan. Ang Corinto ay isang malaking syudad noong panahon sa Asia Minor. Hindi lang ito malaking syudad, isang successful, strategic city. Marami siyang pantalan na naging sentro ng kalakalan ng mga tao noong unang panahon. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay dinadaanan madalas ng mga taong negosyante, mayayaman, upang makapagkalakalan sa iba't ibang bahagi ng Asia Minor. Kumbaga, sa ating panahon, pwede natin sabihin na ito ay New York or London, in our context, naman, pwede ito sabihin natin, ito yung Ayala o Ortigas. It was a city of big rims and money and celebrity, much like of Las Vegas and Hollywood of our generation. Now imagine this, brethren, na ang iglesia sa Corinto ay nakatayo sa isang syudad na ang interest ng karamihan ng mga tao roon is how to be looking good, how to be impressive, how to be powerful and successful. Yan ang kalagayan ng iglesia. Pinag-iikutan siya ng isang kultura na ang mga tao ay tinatanghal ang tagumpay, itinatanghal ang mga matatalino, itinatanghal ang mga taong may sinasabi sa lipunan.
Yan ang kanyang sitwasyon. Medyo struggle din, sa isang iglesia tulad ng Corinto. Now, of course, ang bawat iglesia, sa lahat ng panahon at sa anumang lugar, ay merong pakikibaka na hinaharap sa kultura na meron siya sa kapaligiran. Pero palagay ko, iba yung ang iglesia mo ay pinaiikutan ng mga tao na rampant yung tinatawag na immorality, yung greed, yung glamour, yung power, yung success ang laging name of the game. Malaking problema yan. Malaking struggle yan. Malaking hamon sa isang iglesia tulad ng Corinto. At mayroong mga sinyales na dito sa mismong sulat ni Apostol Pablo sa taga-Corinto na unti-unti, hindi man agad-agad, pero parang mayroon ng pasimulang impluensya ang kapaligiran sa kaisipan ng mga miyembro sa iglesia. Kasi kung ano yung nangyayari sa mundo, siguradong meron pa rin influence yun sa mga tao sa loob ng iglesia. No? Merong, in a way, pwede natin sabihin, parang meron ng flagship attitude yung mga tao roon. Ano ba yung flagship attitude? Parang bang iniisip ng mga tao, kami, ang aming iglesia ay nasa isang sentro, sa isang kapitolyo, sa isang business district. So, medyo nag-iisip sila, medyo kakaiba ang aming church. No? Kaysa sa iba. Perhaps, we are not sure of this. Maybe they are thinking that they are the best church ever. So, meron mga reminder si Apostle Paul dito, kung inyong babasahin, kaya wala tayong time masyado. Pero marami siyang reminder dito na para paalalahanan ng iglesia nito na tandaan niyo, pagkamat nakasituated kayo sa isang lugar na maaaring sentro ng pangangalakal, isang lugar na mayaman ng kapaligiran, maraming negosyante, success ang name of the game, huwag niyong isipin na kayo lang ang iglesia. Marami pa rin churches at pantay-pantay ang mga iglesia. Sa bawat lugar, mga tunay na iglesia sa anumang lugar, ito man ay situated in a city or situated in a barrio, situated in a remote place, pantay-pantay yan. Tignan niyo sinabi ni Apostle Paul sa chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Binigyan niya ng paalala rito ang mga taga-Corinto. Kayo ay iglesia ng Diyos sa Corinto, pero kasama ng lahat pang mga iglesyang tinawag sa iba't ibang lugar sa ating Panginoong Kristo. And he rebuked them in chapter 14, verse 36. No? Ang sabi rito, ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatnan nito? Bakit yun ang pananalita ni Pablo? Ibig sabihin, meron lang kung anong klaseng influensya na pumapasok sa loob ng iglesia na parang feeling nila, they are cut above the rest. No? They are the church among other churches. Medyo na nasa taas, mataas ang kanilang kalalagayan. Such a thinking is not only true to the church of Corinth then, but even to many churches today, including ours. We have that kind of tendency. Ibang the mother church mentality. Narinig niyo, sino yung mother church niyo? May the mother church mentality. The central church mentality. O central church ng isang denomination. Di ba, meron, sa mga ibang denomination, meron silang tinatawag na Iglesia Central. O saan ba ang central church niyo? Saan ba yung capital church nyo? Church in a capital city. Wala pa masama dyan, pero mayroong tendency na hindi maiiwasan kapag hindi binantayan ng puso. As you can see, maraming mga mega churches sa ating panahon ngayon ay makikita sa mga progresibong syudad. Wala kang makikitang mega church na nasa barrio, no? O nasa isang barangay lang. Kundi yan ay makikita mo sa mga progressive city, no? Sa mga lugar na kung saan nandoon ang business, nandoon ang industry, nandoon ang maraming tao, nandoon ang something like that, ano? Now, ito ay dahil siguro ang iniisip ay strategic yung kanyang location. Wala pong masamang maging strategic ang location ng isang simbahan.
Pero isa sa mga tendency ay parang there is some kind of honor and dignity when you belong to a church situated in a business district. And I'm not saying that this is true to everybody, but this is a tendency that might happen in the hearts of men. No? Na kung saan ay kabilang sa mga grupong yan. At ito si Apostol Pablo, kanyang in-address itong tendency ito by bringing us back to the cross to remind us that success can also happen in weakness. Na ang tagumpay ay pwede rin mangyari sa panahon ng kahinaan. At nais kong sagutin ang dalawang tanong na ito ngayon pong hapong ito. Unang-una, ang tanong na, simpleng tanong lang ito, how does God save? Paano nagliligtas ang Diyos? Pangalawang tanong, who does God save? Sino ang iniligtas ng Diyos? Una, how does God save? Salvation comes through weakness. Ang kaligtasan ay dumating sa atin sa pamamagitan ng kahinaan. Tingnan natin yung talata 18. Sabi rito, sa English, the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang salita ng krus ay kahangalan. O sa ibang translation pa nga, ginagamit nila ay kahinaan. Sa mga napapahamak, ngunit sa atin na mga naligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Dito sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, meron pong emphasis, lalo na dito sa section na ito, doon sa tinatawag nating power and weakness, wisdom and folly, at sa mata ng mundo, at sa mata ng mga umaangking Kristiyano, pero makamundo pa rin ng pag-iisip, frankly speaking, ang cross ay isang stupid, weak, and pathetic, and little bit embarrassing para sa kanila. Especially sa kultura na ang crucifixion ay isang bagay na tinitingnan na hindi maganda. Ang totoo, ang crucifixion ay parang, ayon sa maraming scholar, nung panahon na yan, hindi ito laman ng bibig ng maraming mga tao. Kung parang tabu. Di ba may mga salita tayong ayaw natin binibigkas, ayaw natin pinag-uusapan. Isa sa mga salita na hindi binibigkas noon ay yung salitang cross. Kasi iba kagad ang implication. No? Pag pinag-uusapan ang cross, iba ang dating sa mga taong nakikinig. At lalo na sa panahon ng mga taga-Korinto, sa panahon nila Apostol Pablo, na tinitingnan nila ang cross na isang disgusting, low, and barbaric. That's how it looked to the chattering classes of Corinth. Pero sabi ni Apostol Pablo, ngunit sa mga tao na binigyan ng paningin, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. At dito, makikita natin na merong hint dito na talagang kailangan ng kaligtasan. Maging sa mga tao ng unang panahon, maging sa ating panahon, we have to admit that sa loob ng ating mga puso, sa loob ng puso ng mga tao, ayaw man nilang aminin, merong kaisipan na kailangan kong maintindihan ng kaligtasan. Hindi ko lang alam kung paano paraan, di ba? Parang merong paraan para maligtas, parang kailangan ng tagapagligtas. At kung tatanungin natin ang mga apostol, at tatanungin natin ang mga sumulat sa Biblia, wala nang ibang paraan ng kaligtasan, kundi ang krus lamang. Yan lang. At itong katotohanan ito ay isang bagay na hindi naiintindihan at mahirap unawain ng mga taong matatalino, ng mga iskriba, ng mga debater, ng mga philosopher, ng mga religious expert, o maging ng mga teologo ng panahon na yun. Mahirap isipin na sa pamamagitan ng cross, may kaligtasan. How can a man dying as a criminal, nailed up on a piece of wood, naked before the crowds, be anything special or anything to me? Paano magiging special yung isang bagay na nakahihiya? Paano nagkaroon ng kaligtasan sa isang nakahihiyang eksena? Diba, alam natin na si Jesus Christ ay pinako sa krus at pinatutunayan niya ng maraming mga scholars na nung siya ay pinako sa krus, siya nakahubad. Wala siyang saplot. Ito ay parang hiyain siya
sa harapan ng mga tao. Ang pagtatanggal ng saplot sa katawan ay para iyain yung tao mismo yun. Di ba tayo nga, di ba, makitaan ka lang ng yung mga panloob na damit, parang nahihiya ka na. Yung pakitanggalan ka ng damit, talagang sobrang kahihiya na yung aabutin mo. Yung malaman mo lang, tapos ka nakikipagkwentuhan sa maraming tao, bukas pala yung zipper mo Di ba nakakahiya na yun? Yung pa kaya wala kang damit, ito yung para ipakita yun, nakakahiya. Ang kalalagayan ni Jesus, paano magkakaroon ng kaligtasan sa isang nakahihiyang eksena? So mahirap isipin yan sa mga taong matatalino ng panahon na yan. Kaya sa aking palagay lang, mga kapatid, maging ang mga taga-Corinto, medyo uncomfortable din sila, no? Na ipaliwanag itong kanilang bagong nasumpungang pananampalataya sa mga tao sa kapaligiran na ang takbo ng isip, iba? Ang takbo ng isip nila, tagumpay, kapangyarihan, di ba? Pera, yan ang iniisip nila. Very logical din ng mga tao ng panahon na yan. Maraming mga philosophers ng panahon na yan. Mahirap ipaliwanag. And one reaction sometimes is maybe to hide the shame and apparent powerlessness or silliness or ugliness or weakness of the cross. Itago mo na lang. Pag mo na lang siguro i-preach yung cross. Siguro sabihin mo na lang. Well, maganda itong samahan namin. Masaya kami. Masigla kami. Kami nagpupuri sa Diyos. No? Kami nagkakaisa, pero paano kayo maliligtas sa pamamagitan ng cross? Sa pamamagitan ng ganyang bagay? Siguro, maaaring iba na medyo nahihirap ang ipaliwanag mo. Kasi hindi magandang advertisement yan, di ba? Can you imagine, kung isang tao, kung tayo mag-advertise ka ng isang produkto patungkol sa pagpapalagok ng buhok, sigurado ko, hindi mo kukunin model si Bimbo o ako. Di ba? O kaya naman, kung gusto mo na i-advertise mo yung product patungkol sa paano mag-enhance ng muscle, tapos ang kukunin mong model ay si DY, mahirap intindihin yan. Basta sabihin mo, alam mo, napakaganda kung yakapin mo ang Kristyanismo. Yakapin mo ang pananampalataya na meron kami. May kaligtasan dito. Pupunta ka sa langit. Mapapatawad ka sa kasalanan mo. Tiyak na ang kaluluwa mo pupunta doon sa kaluwalhatian. Sa babaan ng paraan ng kaligtasan ay darating sa iyo pag nagtanong ang mga tao sa pamamagitan ng krus. Paano yun? So unthinkable yan sa kanila. Unimpressive yan sa mind ng mga tao yun who love achievements, success, intelligence, and power. Success in the mindset of Corinthian people and even of our time are measured in terms of what? Numbers, style, popularity, money, influence. Someone has said, meron nagsabi ng ganito, no? Ito isang success-oriented people. Isa sa mga success-oriented people, sabi niya, we count people because people count. We count people because people count. Kaya, kailangan marami kayo. Kasi tumitingin ang tao sa numero. Di ba? Pagka marami, di ba ang dating yan? So, we count people because people count. Pero alam natin, mga kapatid, na ang totoong tagumpay sa totoong Kristyanismo na itinuturo ng Biblia ay hindi sinusukat sa pamantayan ng mundo, kundi sa katapatan natin sa turo ng Biblia. Sa pamantayan ng Biblia. Ang daan ng krus, animoy sa tingin ng karamihan ay kahangalan, kahinaan, para sa mga mapapahamak, sabi ni Apostol Pablo, pero hindi para sa mga maliligtas. Ito'y kapangyarihan. Sapagkat ang kaligtasan ay tinanggap natin at tinamok natin at napasa atin sa pamamagitan ng kahinaan at kahangalan ng krus. Might does not make it right. And I'm afraid we often despise weakness in our church. Hindi lang sa ating church, maaaring sa iba pa. Tingin natin kapag ang isang tao nag-i-express ng kanyang weakness, napaka-immature.
No? Hindi siya lumalago. Hindi siya spiritual. We must not appear weak or insignificant. Well, maraming dahilan. Maaaring iba dyan. Sobrang naman pakita ng kanyang weakness. Hindi rin maganda yun. Pero ang isang nakakatakot ay maaaring kaya ayaw natin maliit ang tingin natin o binabaliwala natin, umababa ang tingin natin sa mga tao nagpapahayag ng kanilang kahinaan, ay baka unti-unti nating na-adapt ang pamantayan ng mundo. Sa pamantayan ng mundo, ang weakness ay hindi dapat pinakikita. No? Kundi ang pinakikita ay yung lakas, ang yung positive thinking. Brethren, we must not forget na sa pamamagitan ng kahinaan at kahangalan ng krus, sa pananaw ng tao, sa pananaw ng mundo, sa kaisipan ng mundo, ang kaligtasan ay ating pinagkat. Ang kaligtasan ay naging totoo sa atin. So yun ang una. How does God save? The answer is, salvation comes through grace. Pangalawa, who does God save? Sino nililigtas ng Diyos? Salvation is for those who feel their weakness. Yun sa mga nag-worry na maaaring ang tingin niya sa sarili niya, insignificant siya, ang salita ng krus ay para sa iyo. Tingnan mo ang talatang 26 hanggang 27, verses 26 to 27. Sapagkat, tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan. Hindi marami ang isinilang na marangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Ang pagiging malakas at pagiging matalino, ang pagiging clever, ang pagiging mayaman, edukado, hindi masama yan. Pagpapala ng Diyos yan. No? Pero, wag natin isipin na kung ikaw ay matalino, talented, no, well-bred, learned, it doesn't make someone spiritual because you have possessed these things. Sapagkat ang Diyos, ililigtas niya yung mga taong nakaramdam na sila insignificant at weak. Ang interes ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung paano ka sinusukat ng tao, kung ano ang tingin ng tao sa iyo. Ang interes sa'yo ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung gaano karami ang friends mo sa Facebook. Kung hindi mo nararamdaman sa sarili mo na ikaw ay hindi mo at ang pakiramdam mo, ka pa rin. No? Kung ang tingin mo, everything is right in your heart right now, tingin mo, okay naman ang puso ko eh. Tingin mo, you can excel in all aspect of life, even in church life, then you are still stranger to God's grace. Hanggang ngayon, maaari ka ay estranghero pa rin sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang interes ay doon sa mga taong nakaramdam na sila'y mahina, na sila'y walang may pagmamalaki. Di ba sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, sabi ni Jesus Christ sa kanyang beatitude, blessed are the poor in spirit. Kapaalad ang mga nakaramdam na sila'y aba sa espiritu, walang may pagmamalaki. Yun ang mga tao na pangalan sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, ako ay thankful bilang pastor na may mga membro tayo rito na mga galing, talentado. No? Hindi ako nagmumura. Mga competent. Alam mo, pag nakikita ko, ito, huwag namang diyan ng iba, no? Pero marami sa mga members natin dito ay mga talagang mga magaling, talented, gifted, no? Masasabi ko ganyan. Pag ako nakikinig ng mga preaching ng ating mga young men dito, bless na bless ako. At isa pa sa nararamdaman, medyo proud din ako. Medyo proud din ako na may mga ganito sa ating church.
But honestly speaking, brethren, I am more thankful to God that we have members who are humble, who feel that they are inadequate in performing their duties to God, who are willing to do the lowly and the significant task in the eyes of the world. Nahahamon ako dyan eh. Alam mo bakit? Hindi na ako nahahamon at na-encourage kasi napapahiya rin ako. Doon ko nakikita na I have not yet done my best for Jesus. Whenever I see humble people, no? Whenever I see people who express their inadequacy in performing their duties, yet they are good. Whenever I see people who are in the highest position, yet they are doing the lowly tasks, the insignificant tasks, I feel like I have not done my best for Jesus. So I want to say to Christians who are weak and struggling and intimidated and feel insignificant, the church is for you. The church is for you. What Jesus did on the cross is for you. Not just for happy, strong, beautiful, and self-sufficient people, but for all who are burdened and struggling. Brethren, we need to be honest with ourselves. Kailangan natin maging tapat sa ating sarili, sa Diyos, at sa ibang mga tao. Rather than projecting na malakas tayo, self-sufficient, kaya natin mabuhay, ipamuhay ang buhay Kristiyano on our own, hindi natin kailangan ng iba, hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo, I cannot live on my own. I cannot live on my own. I need others. I need others to challenge me, to encourage me, to counsel me. And I can say that to myself, I cannot live on my own. I need others. I need others to challenge me, to encourage me. At yan ang dapat na meron ng bawat isa sa atin. This is not, kasi kung tayo masyadong mapagmalaki na, kaya ko yan. Alam niyo mga kapatid, hindi yan ang attitude ni Jesus. Hindi yan ang attitude ng tagapagligtas natin. Yung ating tagapagligtas, no? Marunong siyang umiyak at marunong siyang magsabi, my God, why have you forsaken me? Diba? Marunong siyang magsabi, Panginoon, Diyos ko, bakit mo akong pinabayaan? Jesus knows how that feels. He knows our weakness. He knows our fears. He knows the condition of our hearts. Siya mismo naramdaman niya yung kahinaan eh. Naramdaman niya yung pangangailangan eh. Naramdaman niya yung pangangailangan ng tulong ng iba eh. Sa panahon nga mismo na kanyang gaganapin na yung tungkulin ng pagliligtas sa mga makasalanan ng natin. Diba? So, yan ang dapat natin gawin mga kapatid. Ang ating tagapagligtas ay ibinako, namatay sa krus, tinanggap niya ang bigat ng kasalanan na hindi naman niya talaga ginawa. Ang buot ng Diyos ay kanyang pinasan ng buong sumpak ng kasalanan. Siya gumawa ng lahat ng ito. Iwanan natin ang pagmamalaki at pagsusukat ng ating sarili sa iba. Let us leave the human boasting and measuring ourselves against others. The cross not only saves those who feel weak and insignificant, but it is also powerfully demolishes and deconstructs all our views of what success and failure look like. Ang totoong tagumpay sa pamantayan ng Biblia ay ang pagkadama na siya'y mahina, na nangangailangan siya ng tulong ng iba para sa kanyang kaligtasan. Na nangangailangan siya ng tulong ng iba para ma-achieve niya yung peace and lasting joy. Para maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Ang totoong tagumpay ay isang taong naunawaan niya na si Kristo lang ang magbibigay ng bagong buhay sa kanya. Kasi Kristo lang ang bubuo ng kanyang pagkatao. Diba? Sabi ng Bible, God's power is made perfect in weakness. There is success in weakness. Sana, yung mga naririnig lahat, ang mga Christians, nararamdaman niyo pa rin lagi ganyan.
At kung kayo meron dito na hindi pa mananampalataya, yan ang kailangan maramdaman niyo. Yung mga weakness, kahinaan, kakulangan. At sa panahon yan, sana budyukin kayo ng Espiritu na lumapit kay Jesus. At tigalanin siya lang yung mag-asa. Yung ginawa niya doon sa krus. Ako na. Maraming salamat sa iyo.